See you. See you. We've been watching you. We know your relationship about Kiara and we want to use your unique situation dahil iniimbestigahan namin ng mga Valdrops. Hindi mo sabihin na hindi mo sila kilala? Di naman kasi mabilis magtiwala yan si Mama at Papa. Pero for some reason, nakuha mo kagad loob nila. Anong ginagawa mo dito? Tulungan mo kami to build a case against the Moraviano. Cheers to our new friend! Ang Elito di pinagpala! Hindi mo yung Ayokong maging parte ng mga pakana nyo. This is not just about you, Mr. Pinagpala. Tungkol din ito sa kapatid mo na si Angelito. Sakay na. Welcome to our humble abode. Ganda ng surveillance ba namin, no? High-tech yan. Ako mismo ang design yan. Parang Tony Stark lang. I love it, 3,000. It was Shannong's idea para ipakita sa'yo to. Para makita mo kung gaano kami kaseryoso sa misyon namin. Diba sinabi ko naman sa'yo na ayokong makisawsaw sa mission mo? I'm sorry, Mr. Pinagpala. But I have some very bad news for you. We received information na naaresto ang kapatid mo sa isang drug den and buy-bust operation. Nahulihan siya ng significant amount of drugs. Enough para i-consider siyang pusher ng mga pulis. Hindi totoo. Your brother is facing a serious case, Mr. Pinagpala. At pwede siyang makulong habang buhay. Lalo kung mapatunay na may kinalaman siya sa pagbebenta at distribution ng illegal na drugs. Sinabi lang hindi totoo yan. Mikoy, sandali! Mikoy! Pwede ba tayong mag-usap? I was showing you that kasi gusto ko makatulong. I have no idea kung ano talaga nangyari. Maybe your brother is just at the wrong place and at the wrong time. Maalis lang talaga na tsempuhan siya nung raid. I can call my superiors to drop the charges against him. Na parang wala nangyari. And then he can continue with his schooling. At mapapagpatuloy niya pa rin yung pangarap mo para sa kanya. No harm none. Huwag niyo na akong gaguhin. Alam kong ginagawa niyo. Kayo may pakana ng lahat ng nangyayari kay Angelito. Sineset up niyo siya para mapapayag ako sa gusto niyo. Tingin po talaga tanga ako? Ha? Na porke hindi ako nakapagtapos, bobo ako? Ha? Sasamahan niyo? At ang kapal ng mukha niyong idama yung kapatid ko. Come on. Sir Pinagpala. That's a serious accusation. Sinasabi lang namin kasi baka mamaya hindi mo lang talaga kilala yung kapatid mo. Ha? Talaga? Oh, ha? Ano ba? Nung hindi. Ano ba? Tama na! Yes! Tama ka! Sinetap nga namin si Angelito. I am sorry. I am very desperate, Mr. Pinagpala. Tama ba yung ginawa namin? Of course not. Pero kung wala kaming gagawin, mas maraming inosente ang madadami sa mga krimen na ginagawa ng mga Moraviano at ni Victor, ng pamilya ni Kiara. Kaya you left me with no choice. So it's up to you. Tutulungan mo ba kami? O habang buhay makukulong yung kapatid mo? Ito ang gagawin ko. Sasabihin ko kay Kiara ang totoo. At sasabihin ko sa mama at papa niya ang mga kagaguwang ginagawa niyo. At kung totoong sindikato nga sila at halangang kaluluwa, siguradong hindi sila matutuwa dito. Wok, hindi maganda. Alex, hindi maganda to. Tsaka bakit kasi kailangan pong sabihin pagdating sa misyon natin? Ha?
Nakikinig ka ba sa akin, Bok? Hindi maganda to. Dahil pag nalaman ni Victor na inimbestigahan natin siya, patay tayong dalawa. Tapos na-targeting ka niya, ako, at buong ahensya natin. Bok, ano ba? Ha? Ba't kasi kailangan pa sabihin yun? Wala pa yun. Di ba alam na higher-ups natin? Kung hindi rin naman natin mapapakinabangan si Mikoy, might as well patahimikin na lang natin siya. Oh my... Bok, magulos din ka. Ano, papatay ka na kapwa mga Pilipino? And may I just remind you, Mikoy is innocent. Okay? So, wala siyang kinalaman sa lahat ng mga pinagagawa ng mga Moraviano. Parte na siya ng sindikato the moment pinili niyang protektahan si Kiara. Kaya tayo may higher-ups. We cannot make that call. So ano? Hahayaan na lang natin siya na sirain yung investigasyon natin? If killing someone like him means saving 1,000 innocent lives, then the choice is easy. Anong problema? Kiara, may kailangan ka malaman. What do you mean? Anong kailangan ko malaman? Rico, you're scaring me. Ano bang problema? Kiara, Agent Alex, 2 hostiles, 8 o'clock. Moving towards your direction. Compromising your position. Do you copy? If you wanna take that shot, you better do it now, okay? Alex, do you copy? Make your move now! sorry pero hindi muna ako pwede tumuloy sa lakad natin mamayang gabi. May problema nang bigla sa bahay. Well, okay lang naman kung hindi ka na sumama sa lakad natin, Mikoy. Pero parte na ako ng buhay mo ngayon. You can tell me anything. Baka makatulong pa ako. Or at least, I can be that someone na masasabihan mo ng problema mo. Nahuli ang kapatid ko What? sa isang anti-drug operation. Nahuli siya with drugs? Why would he do that? Hindi ko pa alam ang buong detalye, pero siguro kasalanan ko. Ako ang dahilan kung bakit siya napunta sa sitwasyong yun. Mikoy, why would you even say that? Ang Kiara, masyadong komplikado. Ang kailangan ko lang ngayon humanap ng paraan para tulungan siya. Huwag mo nasisihin sarili mo, please. He put himself in that situation because of the choices that he made. If there's anyone to be blamed, it's definitely not you. Siguro nga. Well, how about I talk to my papa? Baka makatulong siya.
May mga kaibigan naman siya sa Pilipinas na mataas yung posisyon sa gobyerno. Baka magawan nila ng paraan. Kaibigan sa Pilipinas. Yeah, active din kasi si Papa at si Mama sa Philippines because of their business. Meron silang import and export company there. And through the years, naka-develop sila ng relasyon with influential and powerful people. Kaya I'm sure may magagawa sila to help your brother. Huwag. Huwag na. Problema to ng pamilya ko. Hayaan mo nang kami na mag-ayos nito. Mikoy, sigurado ka ba? Basta if you need anything, don't hesitate to talk to me, okay? Salamat, Kiara. Salamat. Here you are. Sapaw. Wow. Tapon. Nak, ikaw na. Na-board ka na ba sabi ng papa mo? O may bumabagabag sa'yo? I'm not bored. Pero yes, may bumabagabag sa akin. Care to share kung ano ba yung gumagababag sa'yo? Bumabagabag. Ah, Bumabagabag. Close enough. Okay. It's Mikoy. Mikoy? What did he do? I warned him not to break your heart. The bastard. I will kill him. Papa, no, it's nothing like that. So, what is it? It's about his family. Yung pamilya niya sa Pilipinas. Meron ba silang problema sa pera? We can help. Mama, you know very well kung gaano kataas yung pride ng mga Pilipino. Kung problema yun sa pera, I'm sure gagawa muna ng ibang paraan si Mikoy bago pa lumapit sa atin. The last thing he wants is for us to think na he's taking advantage of me. Pero Pero ano? his younger brother, he got arrested. Sa pagkakaalam ko, nahulihan ng drugs. Oh my God. Ay, nakakaawa naman si Mikoy. Hello, Nay. Anak, hindi ka na dapat namin tatawagan. Kaya lang kasi si tatay mo eh. Sabi niya kailangan alam mo lahat ng nangyayari sa kapatid mo. Bakit? Ano pong problema? Lumuwas kami ng Maynila, anak. Andito kami ngayon sa presinto. Ito kasing si Angelito na huli sa isang raid sa bar. Diyos ko, tapos nahulihan daw ng droga. Di ba ang rason kaya siya nag-abroad? Para pag-aral ng college yung kapatid niya. Yun ba yun? I can only imagine his disappointment and heartbreak that his brother can make such bad choices. Exactly. At yung nakakainis pa doon is he is blaming himself for that. Si Angelito, Nay. Kumusta naman? Anak, well, may nakausap na kaming abogado at pinag-aaralan kung anong remedyo ang may bibigay sa kapatid ko. Okay naman. Komportable naman siya dito sa presinto at tinatrato siya ng maayos ng mga pulis. We can help him. You know that. I know.
And I already offered, but he turned it down. It doesn't have to know. Really, Papa? Yes. Besides, you like him. I don't think I like him. Excuse me? Ha? I think I'm already in love with him. All the more we help him. Because if you love him already, it means he's family now. And family always help each other. Diba? Hindi niya kayang gawin yung mga ipinapatag nila sa kanya eh. Kilala mo naman yung kapatid mo, di ba? Hindi makabasag pinggan niya. Droga pa. Mikoy, okay lang matinig ko ah. Ako nang bahala. Pero ang laki, hindi na pa niya titirahin ang buhay niya para doon. Hindi niya itatapon lahat ng mga ginawa niya para sa droga. Sige na, Mikoy. Wait, ako lang to. Bakit babasa kang pinadala itong mga gamit na to? Kailangan na nating umalis sa lalong madaling panahon. Ha? We'll drive all night to our extraction point in Berlin. Hinihintay na rin tayo ng local operator natin doon, and he is arranging us a flight back to Manila. Bakit hindi mo tinuloy? Things can get complicated, lalo na't wala tayo sa Maynila. Wait. So ang ibig mong sabihin, baka mamaya sinumbong na tayo ng Mikoy na yan kay Kiara at sa mga papa niya? I have no idea, but I will not take the chance. Kailangan na nating umalis. Wait, relax. Pero naiintindihan mo ba kung ano nangyayari? So ngayon malalaman na ni Victor na he is being investigated by our agency. So mas magiging maingat na yan at mas magiging protektado na ang paligid niyan. At, wait, isa pa. It will be very hard, like virtually impossible, na mapasok ang sindikato niya. Baka mamaya gamitin pa niya impluensya niya para to undermine our agency. It doesn't matter. Hindi pa rin tayo dapat tumigil sa paglaban sa sindikato niya. He can never be allowed to operate his criminal enterprise with impunity. Kailangan nating lumaban. Or else, mas marami pang mabibiktima nila. Kung hindi natin magagamit si Mikoy, then hahanap tayo na ibang paraan. Tara na. Right. Hindi ko phone yan. Number to ni Mikoy. Bakit tumatawag sa'yo ngayon yan? There's only one way to find out. Yes? Gusto kong makapagkita. Gusto kong makapag-usap ulit. No. That's not a good idea. No. Nasaan ka? I don't think this is a good idea. It feels like a trap. This is our last chance. I think Mikoy had a change of heart. Bok, are you okay? Bok! Paano kung trap lang to ni Mikoy? Paano kung sinetap lang tayong dalawa ni Victor? Di patay tayong dalawa. Alam mong OA mo, masyado kang nega. Anong nega? Okay, home court advantage dito ang Moraviano. Kumbaga sa basketball, dito sa Prague, home court advantage si Victor Valtrovi.
Okay? Kaya wala tayong kalaban-laban dito. Kaya OA na kung OA, pero dehado tayo dito sa Prague. Home court is just an illusion. Okay, 1978 to 1981, it took everyone 85 games para lang talunin ang Liverpool sa Anfield. Okay? Alam mo ba kung anong win rate ng Chicago Bulls? 95%. Okay. Pero paano nga kung may ibang rason si Mikoy para kausapin tayo? Siguro, yan din ang sinabi ni Judas bago niya ipagkanulo si Jesus na meron siyang dahilan para makapag-dinner ng face-to-face sa kanya. Look, kung ayaw mong sumama, okay lang naman. Ako na lang muna haharap sa kanya. Pwede ka munang bumalik sa van. And kung sakali na wala kang marinig sa akin within an hour, umalis ka na kagad sa Prague. Palagay mo ba, hayaan na lang kitang harapin lahat ng to na mag-isa? Nandito na rin naman tayo eh. Tingin mo ba, dito pa kita abandonahin? Tingin mo ba, dito pa kita iiwanan sa ere? Magkasama tayo hanggang dulo. Game. Let's make this worthy of remembrance. Pokmok, bitao. Abort! Abort! Kunak sa bliji! Kunak sa bliji! Hold your ground, Bok. Civilian yun. Buti naman. Uy! Teka lang, ano yan? May nagawa ba akong masama? Ikaw lang ba mag-isa? Oo. Ako lang mag-isa. Paano kami nakakasiguro na hindi mo kami sinumbong kay Victor? Wala akong ibang kasama. Ako lang talaga mag-isa. Promise. I can't see anyone within the vicinity. Nagsabi siya ng totoo. Mag-isa lang siya. I'm sorry. Sana maintindihan mo that we have to take precautions. Lalo na nung huli tayo nag-usap. Alam kong desidido ka na isumbong kami kay Victor. Kaya ang assumption namin, Victor will make a move against us. Pero nakapagkita ka pa rin sa akin? Gaya nga ng sabi ko, I am desperate. Sinubukan na namin ang lahat ang pwede namin gawin para ma-infiltrate ang mga Moraviano. Pero imposible talaga. Kaya nang tinawagan mo kami, we have to take the risk. Baka kasi nagbago na yung isip mo. May choice ba ako? Kung hindi ako makikipagtulungan sa inyo, sisiraan niyo ang buhay ng kapatid ko. Tulad nga ng sabi ko, I am desperate, Mr. Pinagpalak. Habang tumatagal, mas malawak at lumalakas ang operasyon ng mga Moraviano sa Pilipinas. And I am afraid, maubusan na ako ng oras. Kaya ako yung ginawa para mapa-oo ka. So kung papayag ako, makakalayang kapatid ko, You have my assurance. mabubura at malilinis ang record niya, As if walang nangyaring pagkaka-aresto sa kanya. mapagkakatiwalaan ba kita? I will not risk coming here kung niloloko lang kita, Mikoy. Prague is a very dangerous place for me and my partner. This is not our home court. And just by being here, I am risking everything. Nang sabihin mo sa akin ngayon, paano mo nasabi na konektado mga magulang ni Kiara sa sindikatong ito? We trace it back sa isang import-export company. Wala kaming ebidensya linking him directly. Pero meron kaming nakuha isang low-level operative na napilit namin kumanta. Investigahan mo to. Vertex Global Trading. That's an import-export company na ginagamit ng mga Moraviano para sa operasyon nila. Paano? On the surface, mukhang legit ang import-export company na to. Unfortunately, walang basta-basta nakakapasok sa kumpanyang to. It's as if they are running a small and tight operation. At yung huling informant na pinasok namin sa loob, pinatay. Teka lang. So kung ako magiging informant no, ibig sabihin nun, bilang na rin ng mga araw ko. That will never happen. It'll never happen. And nangyayari na nga sa isa eh. You are different. Ha? Paano naging different? Mahal ka ng unika iyan nila. Mahal ka ni Kiara. Kaya kung talagang mahal mo siya, gagawin mo to para sa kanya. Dahil sooner or later, kapag wala kang ginawa, madadami siya sa gulo na ginagawa ng pamilya niya. Itak naman talaga na buhay ito. Ano kailangan mong gawin ko? Papasok ka bukas as if hindi tayo nagkakilala.
you will continue to live your normal life. And then wait for my call for further instructions. Mikoy, how many times I told you it's possible to use a phone at work? I know. I'm sorry, but this is very important. Okay? Hello? Anak, Mikoy, meron akong magandang balita sa'yo. Ano po nangyayari? Mikoy, laya na ang kapatid mo. At hindi na sasampahan ng kaso ng mga pulis. Di ba napakagandang balita, anak? Di ba salamat sa Diyos? Tsaka anak, salamat din kay Sir Kian. Sir Kian? Si Kian, yung pulis na may hawak ng kaso ni Angelito. At siya rin yung kumausap sa kanila na huwag na i-pursue yung case. Biktima rin si Angelito. Pwede ko po bang makausap si Mikoy? Of course. Hello? Mikoy, sandali may kakausap kayo. Oo naman ho, sir. Kayo na pong magpaliwanag sa kanya. Hello, Mikoy. Si Sir Kian mo ito. Parang nakilala na kita sa dami ng kwentong narinig ko tungkol sa'yo. Yun na nga, huwag ka na mag-alala. Suwelto na tong kapatid mo. Pagsabihan mo na lang na umiwas-iwas muna sa gulo, ha? Baka sa susunod, makulong na. Buti na lang may nagmamahal na pamilya sa kanya. At very supportive na kuya. Salamat, Sir Kian. Walang anuman. Hope to see you soon. Is that Agent Kian? He is the one making sure na makakalaya na si Angelito. At wala na silang may kakaso laban sa kanya. I kept my end of the bargain. Kaya ikaw naman, Mikoy. Ako naman yung tulungan mo. Nabasa mo ba lahat? Nakusang loob ako na makikipag-ugnayan sa ahensya niyo. Kailangan mong humanap ng paraan para maplanto mo to sa kwarto ni Donabel at ni Victor Baltrovi. Kahit sino pa ilagay mo sa posisyon ko, siguradong matatakot, no? Ewan ko sa inyo, pero ako, ayoko pumatay nung wala sa oras, no? I was actually meaning to talk to you. For what, Tito Vir? Welcome to Cebu City! Michael T. Pinagpala, will you marry me?